Hello guys, good evening uli. Live tayo uli guys, no? Ganun talaga. Ah, ito yung pinag-utos ng Diyos sa akin. Kaya gawin ko kung ano yung dapat. Pag-usapan din natin uli guys yung ano, no? Yung si Alfredo Ilagitiao. Well, may liwanag natin kung liwanag na din ng mga tao. May mga tao talaga na minsan kailangan natin magpaliwanag para maunawaan at maintindihan nila kung anong ibig sabihin ng mga bagay na yun. Lalo na sa mga salitang ginagamit natin na nababasa at naririnig ng tao pero hindi nila naunawaan at naintindihan kung anong ibig sabihin. Marami nakapag-aral, nakatapos sa pag-aral, may hawak na titulo, pero hindi alam kung ano talaga ang ibig sabihin nun, yung punot dulo nun. So, yun guys, yung kasi ang komento ni Alfredo Lagitiao na yun nga, ang lahat ko daw nagagawa ikathang isip o fiction. Ibig sabihin ng fiction, hindi totoo. Malinaw yan pagkasabi niya. Hindi totoo. So, sa nakikita ninyo, nababasa ninyo at narinig ninyo sa akin, punong-puno ng katotohanan. Kaya, ipaliwanag ko sa inyo at ipakita natin kung ano ang alin, kung ano ang batayan ng masabi natin na fiction o di totoo sa mga sinasabi ko at sa tinuturo ko. So, unahin natin guys, no, yung mga nagagawa ko na laman ng power of mind na pinagkaloob ng Diyos. Nang sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Makita ka kung ano meron sa isang tao at makita ka ng kasalanan tao, buhay man at patay. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. So, hindi natin masabi na panaginip na ordinary o katang isip. Kasi nasa sinabi na ng Diyos na mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. So, ibig sabihin, ang espiritu ko labas-pasok sa katawan ko. Lumalabas ito sa panahong natutulog ako. So, hindi lang to bago, dahil 16 years ko nang ginawa to. At tuwing natutulog ako, bihira lang na wala akong makitang mensahe. Kaya tawagin din yung panaginip. Bihira lang yun guys. Kadalasan, meron. Minsan, maraming beses nakakita ako ng mensahe. At sa mga mensahe na ito, marami ito, halo-halo. Either makita ko kung ano nangyari sa ginamot ko, kung bakit siya nagkasakit, kasi mayroong mga ginamot ko nagsasabi na kinulam. Tapos pag nakita ko sa mensahe, hindi naman kinulam. Kasi sabi kinulam, ito pinakita naman na ano ng tao lupa. So, minsan, ang tao kasi mapagbintang, lalo na sa pagdating na sa mga sakit.
Ang mga bularyo nagsasabi na, oh, naano ka ng taong lupa, pero hindi naman pala. Ganun ba? So, samot sari. Ngayon, sa power of mind na pinagkaloob ng Diyos, malalaman ko yun. Kaya kung ano lumabas sa mensahe ng Diyos, yun ang sinasabi ko sa may sakit. So, hindi ako nag-iimbento at hindi ako nagkikwento nang hindi ko nakikita. Dahil nga na malinaw sinabi ng Diyos, na wala kang sabihin sa kanila na hindi ko sinasabi sa iyo. Angkop sa lahat yan. Ngayon, pag nakita ako ng mga gawain ng tao, sa panahon manggamot ako, yun ang mga tinatawag ko. Hindi rin ako nagkikwento ang nag-imbento na nakikita ko na wala naman. Kasi nga, pag ginawa ko yun, tiyak nakakasala ako. Kasi gumagawa ko ng kwento. So, hindi ako nagkikwento ng hindi ko nakikita, guys. Ibig sabihin, mensahe ng Diyos. Basta pag once nakakita ako o anong ipinakita ng Diyos, yun ang tinatanong ko sa mga ginamot ko. Ngayon, hindi rin ako nagsusulat, guys, ng kung ano-ano ng mga trahedya nang hindi pinakita ng Diyos. Kung meron ako sinulat na mga quote ko yun ang paniniwala ko. Kung meron ako sinulat ng pangaral yon dahil yun ang paniniwala ko. Kasi nandoon sa sinabi ng Diyos yan, na manggamot ka at mangaral. Base yan sa paniniwala ko, na sinasabi niya, ikaw at tunay na niwala. Ngayon sa trahedya, never ako magsulat nang hindi ko nakikita sa mensahe o sa tawagin yung panaginip. Kaya lahat ng mga sinulat ko based sa mensahe ng Diyos, talagang asahan ko yan na magkatotoo. At makikita rin ninyo na hindi maglaon, hindi magtagal, mangyayari talaga kahit saan natin titignan. So sa makatuwid, ang mga sinulat ko based sa sinabi ng Diyos at ang nagagawa ko based na sa mensahe ng Diyos na palaman ng sinasabi ng Diyos na power of mind. Lahat yan ay nagagawa ko at nagkatotoo. So kung balikan natin ang sinasabi ni Alfredo na fiction, hindi applicable ang fiction sa nagagawa ko. Dahil talagang nangyari talaga. Ayaw sa gusto niyo. Na nangyari talaga. Kasi, yung sinabi ng Diyos na makita kasalanan, more than 100%. Makita ka kung anong maris ng tao, more than 100%. At higit sa lahat, makita ka ng parating, more than 100%. Yung sinasabi ng Diyos na boses mo makapagaling, more than 100%. Yung sinasabi ng Diyos na walang pare at pastor makalapit sa iyo, more than 100%. Dahil lumabot ako ng 16 years, walang pumunang pare at pastor. May kausap ako mga pare at pastor, pero hindi ako binara o pinuna bakit ko ginawa. Anong sabi lang nila? Tunay kang ginamit, Brad. Ipatuloy mo iligtas sa mga tao. Galing mismo sa bibig ng mga pare at pastor na ito. Ngayon, nung sinasabi ng Diyos, walang medyang makikialam sa iyo. Wala rin media na nakikialam sa akin sa loob ng 16 years. Walang medyang na siwalat, walang media ng interview, at walang media na naging bahagi. Katunayan, may mga media akong kausap, marami na. Binabalita lang nila na manggamot ako sa lugar na yun. Pero, walang balita tungkol sa nagagawa ko.
So, more than 100%, nangyari ang mensahe ng Diyos. Ngayon, balik tayo ulit sa fiction na sinasabi ni Alfredo. So, hindi applicable. Kasi ang fiction hindi totoo eh. O katag-isip eh. Di ba? Ngayon, dito tayo sa turo ko. Sa turo ko, sinasabi ko, nasabi ng Diyos, ikaw ang tunay niwala sa akin ni Jesus Christ. Kaya nabiro ka sa napili ko. So, galing sa kanya mismo. Na sinasabi niya, ikaw ang tunay niwala sa akin ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ang tunay na Diyos. Ngayon, dahil nangyayari ang sinasabi ng Diyos lahat, gamit ang power of mind, nababasa ko ang mensahe, nangyayari ang sinabi ng Diyos sa boses lang, narinig ko, o yung nagkatawang tao, ang ano siya, image, yung sinabi kong ulap na nangyari. Ngayon, nangyayari talaga lahat ng sinabi niya. So, ibig sabihin, nakausap ko siya. So, ibig sabihin, buhay ang Diyos. Bakit buhay? Kasi nangyayari nga ang pinarating niya sa akin at pinarating ko sa mga tao. Ngayon, pag meron ako kailangan na malaman sa isang tao, ipakita ng Diyos yan pamagitan ng mensahe. At pag naitanong ko sa tao ng hinihingian ko sa ginagamot ko, at ang sagot naman, totoo po yan. So, ibig sabihin, nakausap ko ang Diyos. So, ibig sabihin, buhay ang Diyos. Kasi sumasagot siya sa mga tanong ko. Ito yung sinasabi natin na buhay ang Diyos kasi nakakarinig siya at sumasagot siya. Pero hindi basta-basta ito magagawa ng muli ng tao. Dahil wala kayong power of mind na pinagkaloob ng Diyos. Kaya hindi niyo mabasa ang mensahe niya at lalong hindi niyo siya makita at marinig. Dahil ang paniwala niyo, malayo doon sa kalooban o kagustuhan ng Diyos. Ako, sa umpisa pa lang, pinagtanggol ko na ang Diyos. Hindi pa ako ginamit. Ipinagtanggol ko na siya mula nang maliit pa ako. Sa pamamagitan ng mga nanghikayat, sinasabi ko na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos na kapaligtas na paglikha, kaya hindi dapat natin gamitin ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. So, hindi lang daon, ginamit ako ng Diyos o nakausap ko ang Diyos mismo. Ngayon, hindi natin may pagkaila. Sa loob ng 16 years, marami akong nagagawa na hindi magagawa ng rin ng tao. Lantaran ito sa lahat ng social media. Ngayon, yung turo ko tungkol sa demonyo, na walang demonyong espiritu. Kasi ang demonyo nga tao. Yung turo ko ng simbahan, ay hindi po yan totoo. Lahat ng mga relihiyon nagsasabi na sila ang tunay na nagpagligtas. Mga pare at pastor nagsasabi na sila ang nagtuturo ng tunay na kaligtasan. Pero kung titingnan natin sa kabilang parte, ang mga pare ninyo, mga rapist, molestya, bakla, at manluloko, malinlang, at mapanglamang. Mga pastor ninyo, ganun din. Marami kayo tayong makitang halimbawa. Tungkol kay Kibuloy, may mga kaso siya. May kaso siya human trafficking, hindi man napahatulan pa kasi hindi pa sa Amerika lang o ano sa yung mga illegal niya sa pagbiyahe ng armas, pag-utos niya sa mga membro niya ay sa sinasabi na pinagpagbibinta ng mga kung ano-ano o pinaghihingi ng kung abuloy, ganun. Marami tayong naririnig. Ngayon, kay Apolinario din, ganun din. Maraming ginawa si Apolinario, isang pastor, na yung sakapan niya, so pinawalaan ng tao dahil pastor nga. Sa huli, pangluloko rin pala. So, hindi lang isang pastor naman niya, marami. So, balik tayo sa reliyon na hawak ng isang tao. Sa una pa lang, pinaniwalaan ng membro
Ngayon, hindi naglaho, lumabas din ang katotohanan na puro panglilin lang at manluloko. Di ba? So malinaw doon na tama ang paniniwala ko. Na ang mga relihiyon na ito ay binuo nila ayon sa mga hangarin nila na mga kulimbat ng mga pera doon sa mga miyembro. Ngayon, kung ako ang babalikan ninyo, marami nagsabi, kumikita daw ako sa YouTube, meron daw akong mga tinatanggap na pera. Sabi ko sa inyo, ngayon, July 26, 2025. July 26, 2025. Hahamunin ko kayo. Mula ng 2013 lang kasagsagan ko sa Facebook. Kaya sa Facebook mismo din, hahamunin ko kayo. Humingi kayo ng ebidensya sa Facebook o sa YouTube. Kung may binigay bang YouTube sa akin at sa Facebook mula ng 2013 hanggang ngayon, July 26, 2025, kung mayroong isang sintimo isang sintimo lang, 1 cents na ibinigay sa akin ng YouTube o Facebook o nag-claim ako sa YouTube o sa Facebook. Pag nakakita kayo ng ganyan na galing sa Facebook o sa YouTube, basta galing sa kanila na sinasabi nilang meron, magpa-firing squad ako guys doon sa Lunita para sabihin ko sa inyo na sinungaling ako. 100% yan. Sabi ko sa inyo, gagawin ko. Dahil napakasinungaling ko. Dahil never ako naka-receive o nag-claim ng pera galing sa Facebook o sa YouTube. Merong mga nakalakip dyan na mga $10, $20 sa mga videos ko. Pero never ako mag-claim guys. Yun ang totoo. Ito, tapatan ito. Kahit kayo mga pare, kahit kayo mga pastor, bibigyan ko kayo ng authority na humingi ng bigyan ko kayo ng pahintulot na humingi kayo ng record sa YouTube o sa Facebook kung magkano ang binigay sa akin. 1 sentimo lang ang makuha ninyo na nagbigay sila sa akin mismo sa account ko. Mula ngayon. Mula noong 2013 hanggang July 26, 2025. Baka bukas, baka magbigay ang YouTube sa akin. Yun ang may bigay sa akin sa inyo. Di ba? O, isipin nyo gano'ng kahaba yan. Marami ng mga pera dyan sa mga video ko, kung tutusin. Pero wala akong kiniklaim, kahit 1 sentimo. Kaya sabi ko nga sa inyo, merong $10 dyan, may $20. Katunayan nga, gino-close na yung yung mga advertise para mabawasan ang advertise. Patunay na hindi ko kailangan ng pera sa YouTube o sa Facebook. Yun ang totoo niyan. Ngayon, sabihin nyo may simbahan ako. Wala na akong simbahan. Sasabihin nyo may mga tao akong ginagather para sa araw nang nandoon ako, makakulibat ako ng pera sa mga tao. Wala. Kasi kayo mag-ikot. Nagkaroon ako ng umpukan ng mga tao sa panahon nagkrusada ako sa Pilipinas. Pero wala akong kinukuliktang pera sa mga tao. Sa tuwing nagkrusada ako. Pero may mga taong gumamit sa akin para pagkakitaan ako. Tulad ni John Abad na siyang namumuno o mangulikta ng pera. Yan, naisiwalat ko na lahat yan kung paano ang ginawa nila. May mga video yan. Ngayon, kung ako mismo, wala akong hiningi ng pera sa tao. Marami nag-offer sa akin ng pera sa mga ginamot ko. Dahil mga sakit nila, hindi biro. Hindi basta-basta. Dahil nag-offer sa akin sa Pilipinas, na taga Bukidnon, yung pamilya na yun. Mga apogan.
Oh, apugan ba yan? O apugan nga yata yan. Pumunta doon sa kumpol. Sobre ang pera. 3,000. Ibinigay sa akin ang pasalamat na nagumaling sila sa sakit nila. Sabi ko, ibalik mo sa bulsa mo yan. Dahil kung nagkataon, pabalik ang sakit ninyo. So, hindi natuloy. Sa krusada ko sa Munmon Kamingin, may nag-abot ng pera na sobre. Binigay sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, hindi yan tumatanggap at hindi nagpabayad. Ito mga entrapment siguro. Entrapment siguro. Ito mga, ano ba? Pain. Baka tao na simbahan yun. Ginagamit lang para ipatunayan nila na hindi to sinabi ko. Pero wala akong ginawa yan simula noon pa. Wala akong tinanggap sa mga ginamot ko kasi nasa paniniwala ko na Diyos hindi dapat pakakitaan. At malinaw din sinabi ng Diyos. Ikaw ang naggagamot pero ako ang nagpagaling. Sa gagawin mong ito, wala kang sigilin ng pera sa mga tao kahit 5. Kaya wala akong siningil kahit 5. Ngayon sinabi niya maggamot ka at mangaral. Itong mga pangaral ko, nanggagaling mismo sa paniniwala ko. Kaya nga sabi nga ng Diyos, pag sila nangaral buklat sa libro at ikaw mangaral, wala ka buklat ng libro. Kaya nangyayari ito lahat, guys. Kahit attend ba kayo sa krusada o manood kayo sa mga video ko sa krusada. Manganga ako dyan mula umaga hanggang matapos ako. Wala akong binabanggit na verse dyan. Pero maraming nagsasabi na mga pastor o pare, isa din ang pare, nagsabi na may mga sinasabi ako din na nasa Bible. Wala nga lang verse. Marami nagsabi sa akin ganun. Kaya mga Catholic defender, meron din nagsabi, na Brad, marami kang sinasabi sa mga pangaral mo na nasa Bible. Wala nga lang verse ang dala mo. Oo. Mali na doon na may paniniwala ako na nasa Bible. Pero, hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon, isang turo ko na ang dasal, di po totoo yan. Yung sinasabi ninyo na ipagdasal ninyo ang isang tao, hindi po totoo yan. Kasi nga, ang kaligtasan ay kanya-kanya tayo. Ang bawat kaligtasan ng isa, siya mismo ang gagawa ng may katawan. Hindi po totoo yung sinasabi na ako, magdasal sa inyo. Hindi po totoo yan. Yung mga pare ninyo, nagsabi na ipagdasal kayo, hindi po totoo yan. Pag namatay ng membro, pamisahan ng pare, padasalan ng pare para iligtas o isang manadasal na mga katikista, ipagdasal ang mga pamilya ninyo para mailigtas, hindi po totoo yan. Ito yung fiction na sinasabi natin. Paano naging fiction yun? Yung toro na yun. Baka hindi nyo naisip yan, ano? So, maging fiction yan, una, pagpasapi pa lang, pangaral nila, na kailangan kayo magbasa ng maniwala sa Bible, dahil yun ang kaligtasan. Kailangan kayo magsimba, magpasapi sa relihiyon, dahil yun ang kaligtasan. Sila ang maligtas nga, sabi nga eh. Kami ang maligtas, yun ang pinagsigawan. So, nagpasabi kayo, kasi naniwala kayo. Naniwala kayo sa pastor na inutusan ng Diyos. Ngayon, yung sinasabi, magdasal tayong sama-sama dahil marinig ng Diyos. Di ba? O, yung sinasabi na kailangan magbigay ng abuloy dahil yun ang utos ng Diyos. Di ba? Kailangan magsilbi sa simbahan dahil para magkaroon ka ng kawang-gawa dahil yun ang gusto ng Diyos. O, di ba? So, ginawa ng tao yan. Tulad ng mga choir, mga depender nila, mga nagsilbi sa simbahan, mga sakristan, ano pa, nanalob sa simbahan. Mga katulong nga, ika nga. Mga madre, nandiyan. Para naging katuwang ng
right hand ng pare, mga sekretary kumbaga. Itong lahat na to, sinasabi nila, kasi isa ito sa kaligtasan, ng paligtas sa tao. So sa loob ng reliyon ninyo, sinasabi ninyo na ika nga, maligtas na kayo. Ngayon, dahil yun ang akala ninyo, maligtas na. Nang buhay pa. Kaya pag napag-asta kayo, pag nakapagsalita kayo, akala ninyo, talagang ligtas na kayo. So, diyan kayo nakakamali. Kasi maging fiction lahat yan. Bakit? Noong namatay na kayo, pamisahan kayo sa araw ng kamatayan para iligtas. Di ba? Ngayon, pagdating ng mula o pagkamatay hanggang siyam, padasalan para iligtas. Nandun yung mga dasal na iligtas mo ang kaluluwa ni ganito o ganyan. Nandun yun. Mga dasal na yun. Kung ano pa ang dasal. Ngayon, pagkatapos noon, mayroon pang 40 days. Padasalan na naman. Pamisahan na naman. Do. Magbabayad kayo para pamisahan. Lahat yan. Pati pag unang araw pa lang, magpamisa kayo, magpadasal, may bayad yan lahat. Depende sa gusto mo, special o ordinary. Ngayon, pagkatapos ng 40 days, lalakad ang mga araw, ang gusto ng pamilya, pamisahan ng linggo-linggo, o kada misa, o taonan, mayroong taonan yan, kung gusto niyo. Tapos pagdating ng isang taon, may tinatawag na araw ng mga patay. Kailangan magpamisa. So, ang mga pamilya, listahan, mahabang listahan yan. Lahat ng pangalan na alala niyo ng mga nangamatay, pamilya ninyo, kaibigan niyo, sino man, ibigay niyo sa pare para pamisahan. Tapos nakalagay doon, 50 baht kaluluwa, o gusto yung special, 100 baht kaluluwa. O, di ba? Yan lahat, pinagawa ninyo sa pare, o kayo mismo na tagapagdasal, gagawin ninyo para iligtas ang kaluluwa na yun kasi matagal lang panahon. So, naging fiction siya. Bakit? Bakit ninyo papadasalan yun? Noong buhay pa lang, kung ano yung gawain na yun na tinuturo ninyo, kailangan maniwala ng Bible. Kasi yun ang kaligtasan. Pag mapaniwalaan mo na the words of God yun, maligtas ka. So, hindi ka na magdasal. Hindi mo na kadalang pamisahan pag namatay na, di ba? Ngayon, ang ginawa niya yun, nagsilbi sa simbahan, nagsimba araw-araw, o nagsimba linggo-linggo, nagbibigay ng abuloy kasi yun ang pinamulat sa tao, nagbigay ng patayt o kasi pinamulat sa tao. Ngayon, namatay. Hindi na dapat pamisahan yun. Hindi na kailangan ipagdasal yun. Kasi, ligtas na siya, di ba? Yun nga sinabi niyo ng buhay pa eh. So, once nagpamisa kayo, nawala yung lahat ng sinabi ninyo na yun ang kaligtasan. So, naging fiction uli. Ngayon, noong pinamisahan na ninyo, ginawa niyo buong buhay, nangamatay na lang ang nagpamisa, salin naman sa sunod na henerasyon, salin naman sunod sa apo-apo, sunod sa salin naman sa mga apo sa tuhod. Yun pa rin yung ginawa, yun pa rin yung kaluluwa na yun. Umiikot lang sa henerasyon nagpamisa. Kung ang pangalan ni Pedro sa anak yung pamisahan, nasalin sa apo kasi isinalin nung ipinanganak, sabi nga, yung lolo mo, yung apo, yung apo-apuhan, hanggang sa tuhod, ilang beses pinamisahan ng henerasyon yun. Yun siya sabi ko na walang katapusang pamisa. Ipamisahan kasi para iligtas. Di ba? Sa mga tuwid, kahit pinadasalan na pinamisahan, hindi pa rin na ligtas. Kasi nga kung may kaligtasan na yon, ititigil na yon. Ngayon, walang tao, walang kaluluwa, walang pare, walang pastor nagsabi
Brother, sister, huwag ka na magpamisa kasi naligtas na sila. Wala rin kaluluwang bumalik at nagsasabi, Oy anak o apo, huwag niyo na akong padasalan at pamisahan dahil naligtas na ako. Di ba wala? So lahat yan, naging fiction. Katang-isip lang ng tao at ituturo sa mga tao. Ngayon, ito yung sinasabi ni Alfredo. Di ba? Na ang nagagawa ko daw fiction, katang-isip. Sino ang may katang-isip at fiction? Ako na sinasabi ko ay nakatotoo? O yung mga turo ng mga pare at pastor ninyo na walang katotohanan? Alfredo, sagutin mo yan lahat para makita mo kung saan ka naging inutil mag-isip. Kaya sabi ko sa inyo, inumpisahan ninyo, hindi ko kayo tatantanan. Papasikatin ko ang pangalan ninyo, Alfredo. Lalo't na lamang kung natunay mo pangalan yan. Para ang tingin sa inyo ng tao, nagmukhang tanga ka at inutil mag-isip. At masabi ng tao, napakabubo at inutil mong tao. Di ba? Meron kayo pinaghawakan ng titulo sa pinag-aralan ninyo. Natapos kayo sa pag-aaral. Pero hindi nyo naunawaan at naintindihan kung ano ang fiction, ano ang totoo at hindi. Di ba? Kaya tumanda ka ng paurong. Umabot ka na sa edad mo na sabi mo na mag-retire ka na, utak mo pala nag-retire na maaga pa. Ito yung sinabi ng Diyos sa akin. Na ang lahat ng binabato nila sa iyo na masasakit, ibato mo sa kanila uli, ibabalik at ibabalik mo at sila din ang masasaktan. Ito yung nangyari ngayon, Alfredo. Ako, di bira ako masasaktan. Bakit ako masasaktan? Totoo lahat ang sinasabi ko. At totoo din ang sinasabi ko sa inyo. May basihan ako at may batayan kung bakit ko nasasabi itong mga salitang ito na nararapat para sa inyo, nabigkasin ko sa inyo. Yung sinasabi ko, inutil ang utak ninyo, inutil ang mag-isip ninyo, bobo, tanga at inutil ka, totoo yan. Kasi doon pa lang sa fiction, hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng fiction Di ba? Sinabi mo, sinuri mo ang mga post ko, fiction lahat. Tapos ngayon, makita ko sa inyo paano naging fiction. Makikita natin kung totoo ang post ko na una ako o hindi. Makita natin. Totoo din ang sinasabi ko na makita ako ng kasalanan ng tao. Totoo din ang sinasabi ko na una ako magsulat doon sa mga trahedya bago pa nangyari. At totoo din makita ko ng kasalanan, buhay man at patay. Base sa mga testimony ng tao, at totoo din na boses ko magpagaling. At totoo din na wala akong kinukuhang pera sa mga tao. Kasi binigyan ko nga authority doon sa Facebook o sa YouTube. Pagtingin kayo doon, kung meron akong kinuhang pera sa YouTube sa Facebook. Mula na to sa 13 hanggang sa araw na to, July 26, 2025. Ngayon, nasaan ngayon yung sinasabi ninyong fiction at katang-isip ko? Na lahat naman yan nagkatotoo at lahat nauna ako. Naisulat ko bago pa mangyari. At marami yan. Hundreds ang nagagawa ko na hindi magana ulit ng tao. Ngayon, yung mga turo ko, malinaw na may basihan at may batayan. Sa inyo, sinasabi nga ninyo, ang Diyos lang ang may higit ng kapangyarihan. O di ba? Malinaw yan. Ngayon, paano nyo patunayan na makapangyarihan ng Diyos na sinasabi ninyo? Anong kayang gawin ng Diyos ninyo? Para masabi ninyo na may Diyos na sa likod ninyo na makapangyarihan. Anong ipapatunay ninyo?
Di ba? Kaya sabi nga sa paniniwala ninyo na walang ibang nakakaalam kung hindi Diyos lang. Di ba? Ano ngayon ang nagagawa ng Diyos ninyo na sinasabi mo? Na Diyos lang nakakaalam. Huwag mong sabihin ha, na makakita rin ng kasalanan. Huwag mong sabihin na makakita ng parating. Huwag mo rin sabihin na makakita siya ng taong buhay at mamatay. Di ba? Kasi nagagawa ko ito lahat eh. At ito yung sinabi mo eh, na evil ang nakagawa nito eh. O evil ang bumubulong nito eh. At fiction ito lahat. Kaya ano ipapatunay mo ngayon ng sinasabi mo sa turo mo o sa paniniwala ninyo na may Diyos ng mapangyarihan? Kasi itong lahat ng nagagawa ko na sinasabi ko na sinabi ng Diyos, na sinasabi ng Diyos na mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka dahil makita ka ng parating, makita ka ng kasalanan tao, buhay man at patay, at makita ka kung anong meron sa isang tao. Galing mismo sa Diyos yan. Oh. Ngayon, nagagawa ko to lahat. Sinasabi ng Diyos at sinabi ko na galing sa Diyos. Ngayon, ang tanong ko, yung Diyos mo mismo na sinasabi mo na ipinaglaban mo, anong meron na kakayahan ang Diyos mo para masabi ng tao o na masasabi mo na may Diyos nga nasa likod mo? At tama ang paniwala ninyo. Anong magagawa? Ipakita mo. Sabihin mo sa akin kung anong nagagawa ng Diyos mo na sinasabi mo. Para mapatunayan mo na totoo nga na may Diyos ka na sa likod mo. Kaya may Diyos ka nag-utos sa inyo at nagsasabi sa inyo na tama ang paniniwala na tinuturo ninyo. Napakasimple lang, Alfredo, ano? Hindi mahirap. Hindi mahirap na ipaglaban natin, panindigan natin, patunayan. Pero sa inyo, nagkipaglaban kayo, pinanindigan ninyo, pero walang kasamang patunay. Lumalabas, ang lahat ng mga tinuturo ninyo at sinasabi ninyo ay kathang isip. Dahil kathang isip, o sa English pa, na ginagamit mo, matawag natin na fiction. O, di ba? Pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang fiction at kathang isip. Nagagaling sa bibig mo mismo yan, sa sinulat mo. Na nagagawa ko ay fiction at kathang isip. At hindi ninyo akalain ano, na ang lahat pala ay mga baliktad, na sa inyo pala ito tumama. Lahat. Kaya ang turo ninyo, puro panlilid lang, pangluloko, at panglalamang sa kapwa. Dahil panlilid lang, panluloko, magawain ba ito ng mga tao? Hindi, di ba? Mas lalong hindi gawain ng mga kadyos ito. Lahat. Sino ang gumawa nito? Ang tunay na demonyo. Tama ang paniniwala ko. Na ang tunay na demonyo ay tao. Tama din ang backup ng Diyos na sinasabi. But ulit kong sinasabi sa inyo, na sinabi ng Diyos, hindi lahat ng mabanggit sa pangalan ko ay akin sila. Hindi lahat ng mabanggit sa salita ko o gumagamit sa salita ko ay akin sila. Aking na pinagutusan, aking patawarin, o aking pinagutos o anumang akin na angkop. At tama din ang sinabi ng Diyos. Naniwala sila ng Diyos, pero lumabas sa bibig nila, puro demonyo. Hindi ba nila iniisip na ang demonyo nasa harapan nila? Sino yung nasa harapan ninyo? Mga membro. Tao, di ba sila? Ngayon, ano sa harapan ng mga membro ninyo? Tao din ba?
Kayo mga pare at pastor, tao, di ba? Oh, ngayon, sino ngayon itong demonyo? Tao. Kasi sabi nga ng Diyos naniwala sila ng Diyos. Pero lumalabas bibig nila, puro demonyo. O di ba ang demonyo tao? Yun ang tama sinabi ng Diyos So tama ang paniniwala ko. Sino gumawa ng masama? Tao, di ba? Sinong bumubulong sa tao na gumawa ng masama? Tao, di ba? Sinong papatay ng tao? Tao, di ba? Sinong mangurap? Tao, di ba? Sinong nagludruga? Tao, di ba? Sinong magnanakaw? Tao, di ba? Sino ang gumagawa ng katarantaduhan? Tao, di ba? Ngayon, babalik na din ang tanong, Alfredo, nakita ka ba ng espiritu na pumatay? Hindi. Nakita ka ba ng espiritu na bumulong sa tao na gumawa ng masama? Wala, di ba? Nakita ka ba ng espiritu na nang-rap? Wala, di ba? Nakita ka ba ng espiritu ng nag-addict? Nagdudruga? Wala, di ba? Nakita ba kayo ng espiritu na nang-rape? Wala, di ba? Nakita ka ba ng espiritu na gumawa ng katarantaduhan? Wala, di ba? Ngayon, itanong ko ulit sa inyo, napakasimpleng tanong lang. Hindi nyo pala nakikita ang espiritu na yan. Simpleng tanong lang yan. Bakit ninyo na ituro yan sa mga tao na hindi naman pala ninyo nakikita? Sagutin mo yan kung paano nangyari yun na ituro ninyo na hindi naman pala ninyo nakikita. Huwag mong sabihin nakikita mo. Kasi pag yun ang sagot mo sa akin, sasabihin ko rin sa iyo, bakit hinahayaan mong malaya ang demonyo na yan? Namumulong sa tao para salantain ang kapwa niya o gumawa ng katartaduhan. Na nakakita ka naman pala. Hinuli mo na sana yan, puksain mo para wala nang gumagawa ng masama sa tao. Pero paano mo nga mahuli? Na hindi ka naman nakakita. At wala namang demonyong espiritu talaga. Dahil ang tunay na demonyo ay tao. Ngayon, dahil sa mga turo na ito, nagmukha kayong katawa-tawa. Nagtuturo kayo na katang-isip lamang. Ngayon, anong English nun? Yung hindi totoo at katang-isip lamang. Sa English na ginagamit mo na fiction. Ito yung isinampal sa mukha mo, ang mga sinasabi mo. Nagmukha kang tanga at inutil na pag-iisip. Ang lahat ng sinasabi mo ay bumabalik sa iyo. Malinaw sinabi ng Diyos. Ang lahat ng sinabi nilang masasakit naman sa iyo, ibato mo sa kanila uli, ibabalik at ibabalik mo. At sila din na masasaktan. Yan, sampal sa mukha mo yan. Sa mga taong nakakilala sa iyo, meron ka pa kayang iharap sa kanila na mukha? Na binansagan kita ng tunay na demonyo? Inutil ka mag-isip? Napakatanga mong tao? Di ba? Ito nasasabi ko to lahat based din sa mga sinasabi mo. Hindi ko pwedeng sabing matalino ka na nakita naman natin na hindi ka nakakaunawa kung ano yung naririnig mo. Hindi ka nakakaunawa kung anong nakikita mo. Hindi ka nakaintindi kung anong sinusulat mo. Alam man sabihin ko matalino ka. Naturalmente sabihin ko bobo, tanga at inutil ang pag-iisip mo. Ikaw din ang gumawa ng mga salitang bibigkasin ko
para sa'yo. Dahil yun ang nararapat sa'yo. Ako, sabihan mo ako, bobo, tanga, inotel, hindi applicable sa akin yan. Bakit? Nakaintindi ako at nakaunawa kung ano mga salitang binibigkas ko. At kung may sinasabi ako, puro katotohanan. At may basihan ako na totoo at tama ang sinasabi ko. Wala akong sinasabing hindi ko kayang patunayan. Dahil totoong kausap ko ang Diyos. Sabihin ko sa inyo. Ito yung hindi nyo matanggap. Ito yung hindi mapaniwalaan. Dahil wala pang taong rin katulad ko. Ang pinaniwalaan ninyo, yung mga taong salita lamang. Katulad laro ni Balwin. Oh, katulad ng nanaginip, ika nga daw. Mas naniwala kayo. Yung mga Santo Niño sumasayaw, mas naniwala kayo. Oh, ano mga utak ang meron kayo nun? Di ba? May Santo Niño bang sumasayaw na hinahawakan? Di ba? So, paano nyo masabi yan? Kung ilagay yung Santo Niño niya na kahoy sa lamisa na walang batere at sumasayaw at sumusunod ka nung sasabihin mo, naniwala ako ng Himalayan. Pero kung ako ang Diyos, halimbawa, hindi ako mag-uutos ng kahoy. Di ba? Ano magagawa ng kahoy na umiyak ng dugo? Na nadiskubre doon sa Cagayan de Oro na sinuri dugo ng baboy. Kadali-daling gagawin noon. Sos nako, gusto nyo gumawa ako? Kaya kong gawin yun. Oh. Kung ako ang Diyos, mag-uutos para palalahanan ng mga tao, gumawa ko ng himala, sa taong buhay na. Di ba? Para may parating ko sa mga tao ang tamang mensahe kung anong gusto ko sa tao. Hindi yung magbilagro ka lang sa isang revolto na umiyak ng dugo. Anong sabi doon? Nasugatan siya. O ano ba? Ano mo iparating yung Diyos doon? Basta lang umiyak? Napaka-inutil yung mag-isip kung gano'n naman pala. Diba? Ito na ang ginawa ng Diyos sa akin ngayon. Ang sinabi niya, manggamot ka at mangaral. Kita mo? Sa panggagamot, maraming gumaling. Diba? Sa pangangaral, nangyayari. Oh. Sabi niya, kung ano yung mga lahat ng kung ano yung mga sinasabi ng Diyos, lalo na sa laman ng power of mind, nangyari lahat ng nagkatotoo lahat. Diba? Ito yung himala. Maraming gumaling. Maraming hindi makalakad. Ang ginamot ko, nakakalakad. Galing na sa doktor yun, ha? Oh. Galing sa doktor yun. Yan si Miski, kilala mo. Tinaninga na siya, 10 years. Ngayon, lumampas na sa ilang taon na nalampasan ni Miski. Nandiyan pa si Miski, kilala mo siya. Oh. Yung taong buhay pa, masabi kong mamatay na ang tao. Hindi ba ito himala para sa inyo? Himala. Kasi bakit ko nalaman yun? Na walang kahit sinong nakakaalam sa buhay ng tao kundi Diyos lang. Na yun ang pinagsigawan ninyo ng Diyos ay makapangyarihan higit sa lahat. Dahil siya ang nakakaalam. Ngayon nalalaman ko, sasabihin mo, katang-isip o fiction, may problema ka nga talaga sa pag-iisip, Alfredo. So, ganun ako magsalita. Dahil yun ang tamang salitang gagamitin ko para sa iyo. Sasabihin ko. Kasi yun ang tama. Kayo, nagbibigkas kayo ng mga salitang hindi nang pala ninyo naunawaan. Nagsusulat kayo ng mga salitang hindi ninyo naintindihan kung ano sinulat ninyo. Sino ang gumagawa nito? Yung mga taong bobo, tanga, o inutil na pag-iisip. Kayo pala yun. Ngayon, Alfredo, pangalan ko, Narciso Olalo. Tunay kong pangalan to.
Sa palagay mo na argabyado ka din, gamitin mo yung mga video ko, mga live ko. Mayroon tayong batas sa lupa. Gamitin mo. Dahil hindi ko kayo uurungan. Patunay, laban sa patunay tayo. Kung talagang lalaki ka. Sabi ko sa inyo, haharapin kita na wala akong kasama. Kung kayo lang naman ang tatapat, kung paniniwala ang panag-usapan, hindi ko kayo uurungan. Niwala ka. Kayo, nagtatago kayo. Profile ninyo, sinasara ninyo. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, binlock ko kayo. Alfredo, huwag na kayong maggawa pa ng alibay. Kahit kailan, di ko kayo binablock. Bakit pakialam ko sa inyo? Yun nga hinahanap ko eh, tapatan. Sa ginawa mo, nagpatunay lang na takot lang pala ang meron sa'yo. Matapang ka lang sa salita o sa sulat. Pero sa tapatan, mukha sa mukha, hindi ka pala lalaki, nakatapat. Matawag kong isa kang hudas na bakla. Yun ang tunay na pagkatao mo. Siguro naman, marami ka nang narinig sa akin. Kayong mga nanood, kayong mga naniwala, i-forward nyo kay Alfredo to, na Lagityaw, para mapanood niya. Iwan ko lang kung anong maramdaman niya. Maghihintay ako sa tamang araw kung anong hatol ng Diyos sa'yo. Darating at darating ang araw na yun. Maniwala ka sa akin. Gigisingin kita habang natutulog ka. Hindi mo pa ako kilala, Alfredo. Malinaw ang sinabi ng Diyos. Lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Hindi kita patutulogin, maniwala ka sa akin. Dahil sinasabi mong katang-isip at fiksyon, ikaw ngayon na maging fiksyon. Dahil lahat ng sinasabi mo, bumabalik sa'yo. So, siguro naman, mahaba na ito para sa lahat ng nag-follow, nanood. Huwag kayong matakot mag-share. Kung may mabalagbag sa inyo, sa akin mismo ipasa. Kaya ako ang bahala sa kanila. So magandang gabi sa inyong lahat. God bless and more power. See you soon o see you tomorrow sa Zoom natin. Alas 9 ng umaga sa Pilipinas. At matunghayan ninyo na maraming mensaheng ipaliwanag ko. So see you soon.